pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy. Worthy, worthy of all glory, faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me.
Madaling na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, ang damay na masam. Mundo man ay mag-iwan, ako'y di mo pababayaan, magpagkailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, o Diyos, sa buhay. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, o Diyos, sa buhay. Tunay ka at totoo, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo. Naging buong ang pagkatao ko. Tunay ka at totoo, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo. Naging buong ang pagkatao ko. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, o Diyos, sa buhay. Ako'y sumasamba sa'yo ng buong buhay ko. Ang puso ko'y naging dambana mo. Wala nang iba, o Diyos, sa buhay.
O Diyos, sa buhay ko. So kung bubuksan natin sa 1 Chronicles chapter 28. Now, kung makikita niyo po kung paanong nag-declare si David sa kanyang anak in this end time harvest, the same thing. Kasi ang pinakamatinding kalaban ngayon ay yung spirit of independent spirit. Ito yung napakatinding kalaban kasi kaya hindi po umabot tayo sa puntong magkaroon ng one spirit. Di umabot kasi ang maraming tao ngayon, di nila naintindihan ang pagpapasa. Ang pagpapasa ng legacy, ang pagpapasa o pagbubuo ng mga honorable sons, honorable na mga tao around us to build the house with them. No? To build the house together with them. Kaya dito si David, kung inyong mababantayan mga kapatid, mapapansin nyo na si David talaga, sabi niya, know the God of your father. Sinabi niya kay Solomon, know the God of your father. Kasi sabi niya, serve Him willingly. Sabi niya, ito yung ating karugtong na ating pong pinagninilayan last week, na kung saan maiintindihan po natin yung lalim ng kahulugan nito sa ating panahon. Sabi niya, as for you, my son, Solomon, know the God of your father and serve Him with a whole heart and a willing mind, for the Lord searches all the hearts and understanding every intent of the thoughts. If you seek Him, He will let you know. No, if you seek Him, He will let you know. No, if you seek Him, He will let you find Him. But if you forsake Him, He will reject you forever. Consider now, for the Lord has chosen you to build. This is the mandate. This is the mandate of Solomon. Consider now, for the Lord has chosen you. Yung una, pinili ka eh. So bilang pinili, meron kang ugali. Meron kang dapat na pananaw sa buhay na kailangan mong lakaran, na kailangan mong iyong maging lifestyle, kailangan mong iyong maging buhay, kailangan mo iyong lakaran, kailangan mo iyong apakan sa buhay mo. Kailangan mong isabuhay. Kailangan, kasi faith determines your action. Faith determines your thinking. Faith determines your lifestyle. At ito yung gusto ng Diyos na maging lifestyle ni David. At paano mangyari yun? Paano mangyari yun? Kahit ikaw, paano mangyari yung mga pangarap mo na yan? Kung yung dream mo na yan na maliit, yan lang maliliit na dream, nakapaikot ka lang sa four corners ng your own dream without considering, mga kapatid, pag hindi mo isinaalang-alang ang dream ng Diyos sa buhay mo, yun yung malaking dream. Yun yung dream ng Diyos na malaking-malaki. Na kapag pumasok ka sa malaking dream, ang dream mo ay kabit-kabit yan. Maaayos ang personal mong dream. At ito ang isa sa mga kakailanganin ng isang taong merong pangarap sa buhay. Merong gustong marating sa buhay. Ito yung isang kakailanganin. Know the God of your father. Build a house. Ito po yung, pag sinabing build a house, ito po yung kailangan, ito yung lugar na doon ka ma-plant. Doon ka matanim. Doon ka mag-ugat. Doon mapuporma ang buhay mo. Bukod sa lugar, mga kapatid, meron ka pang isang kalulugaran, yun yung taong papayagan mong magsalita sa bawat aspeto ng buhay mo. Sa bawat aspeto ng buhay mo. Kasi kung iyong maintindihan dito sa verse 19, bakit gano'n na lamang ang pagsabi ni David dito kay Solomon? Because sabi ni David sa 1 Chronicles 28:19, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the details of this pattern. Lahat ng detalye, pinakita ito ng Diyos sa akin. Isunulat ng Diyos ito sa akin. Inukit ng Diyos ito sa aking pangunawa para maunawaan mo, anak, ang dapat mong itayo. Para maintindihan mo, anak, ito lalo na kapag may kabuhayan ka,
may negosyo ka. Hahayaan ba ninyo mga magulang na ang negosyo pag ikaw pumikit ang mata mo, kasama ring pipikit ang lahat ng takbo ng negosyo? Papayag ka? Kaya ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo kung paano mo maipasa yan? Kaya ang salita ng Diyos, binibigyan tayo ng guide. Binibigyan tayo ng pamamaraan. Hindi po binibigyan tayo ng religion. Hindi to binibigyan, mabuti naman sana yan. Pero kapos po yan. Yung grupo, kapos po yan. Meron po talagang salita ng Diyos na napakalalim na ito yung lagi mong bigyan ng mataas na authority, lagi mong paniwalaan as a highest authority in your life. Kaya nga po ang salita ng Diyos, dito natin maintindihan mga kapatid, kung bakit si David, ganun na lamang ang kanyang pagpupursige kay Solomon. Kasi bakit? Sabi ni David, be strong and courageous and act, sabi sa verse 20, do not fear nor be dismayed, for the Lord God, my God. Bakit niya sinabing my God? Kasi yung Diyos ni David, di pa Diyos ni Solomon nung time na yun. Yung Diyos ni David ay di pa Diyos ni David. Kaya nga, di pwedeng maging Diyos ni Isaac lang automatically ang Diyos ni Abraham. Kailangan may gagawing parte si Isaac. Ano ang ginawa ni Isaac? Kaya sa Genesis 22, nung siya'y inalay hanggang kamatayan, nung inalay siya doon sa altar na yon, mga kapatid, doon nagsimula dahil sa pagsunod ni Isaac niya sa 1 Chronicles, no, chapter 29, verse 18, O Lord, the God of Abraham. Sa panalangin ni David ito. Kaya nga ito yung pinaka-heart ni David. No? Pinakalalim ng kanyang puso. Kaya nga si David, he blessed ang mga congregation, he blessed the assembly. At ito ang kanyang isa sa pinapanalangin niya na sinulat sa puso niya na ibinigay sa kanyang pangunawa ito. Sa verse 18, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel. Tingnan niyo po, di mawala-wala ang magulang. Sa puso ni David, di mawala-wala ang mga inumpisahan ng magulang. Hindi maalis-alis, hindi maalis, mabura-bura sa bibig ni David ang puso niya sa kanyang mga ninuno. Kasi ang totoo diyan, si David, napasa lang din sa kanya yan. Naipasa lang din sa kanya. Kaya nga ngayon siya bilang ama na nasa pagitan ng next generation na walang iba kundi si Solomon, ang sabi niya, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, preserve this forever in the intention of the heart of your people and direct their heart to you. Direct their heart to you. Kaya nga sinabing, the temple is not for men. Itong ating pinag-uusapan, hindi po ito lamang dahil nakakarinig ka dyan sa tinatawag na technology. No, pag nasalo mo ang dimension nito, agad-agad, binibigyan ka ng kapahayagan ng Panginoon na mayroon kang gagawin sa kanyang kaharian. At hinihintay ng Diyos na ikaw ay tumayo para mag-participate sa pinapagawa niya dito sa lupa. Hindi lang magpunta-punta sa simbahan ito, kundi nais ng Diyos na mag-participate ka of what God is building. At napakaselan, kailangan pagtayo nito, we must do it according to His own ways, according to God's ways, not according to man's ways. Kasi temple is not for men. The temple is not for men. Kaya sinasabi niya na ang panalangin niya, direct their heart to you. Ang puso nila ay nakakonect sa Diyos. Ang puso ni Solomon ay nakakonect sa Diyos the way David connected to God. Kaya si David ang model. Si David ang kanyang basis. Si David ang kanyang doon sa huhugot ng kaunawaan
Doon siyang huhugot ng kaalaman. Ito pa ang panalangin ni David. And give to my son Solomon, ito matindi, a perfect heart to keep your commandments, your testimonies, and your statutes, to do them all, and to build the temple for which I have made provision. Siya ang naghanda. I have made provision. For which I have made provision. Andyan na yung puhunan galing sa Ama. To build the temple for which, ano sabi ni David? I have made provision. Sabi niya sa verse 20, pati sa mga taong maging katimbang ni David, katimbang ni Solomon, now bless the Lord your God. And all the assembly bless the Lord, the God of their fathers, and bowed low and did homage to the Lord and to the King. Lahat din ng mga tao, talaga naman mga kapatid, i-bless nyo ang Panginoon. Kaya nga parang ito yan sa ating panahon ngayon, kailangan po talagang everyone must participate. Kaya nga sabi ni David dito kay Solomon at sa mga assembly, sa mga tao, now, sabi niya, that for the temple is not for men, but for the Lord God. Kaya nga, the work is great. Ang trabaho ay trabahong hindi trabaho ng tao, kundi trabaho na galing sa idea ng Diyos na nilagay sa buhay ng tao. Isang kakayanan na nilagay ng Diyos sa buhay ng tao. Na yung kakayanan na yan, isang abilidad. Sabi niya sa verse 2 ng 1 Chronicles 29, now with all my ability, I have provided for the house of my God. Anong inihanda ni David? The gold for the things of gold, and the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, and wood for the things of wood, onyx stones and inlaid stones, stones of antimony, and lahat itong pangangailangan. Kaya sabi niya, moreover, in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold and silver, I give to the house of my God. I give to the house of my God over and above all that I have already provided for the holy temple. Ito po yan, mga kapatid. Ay nako, grabe, ito yung temple. Hindi pipitsugin. Kaya napakataas. Ganyan din, mga kapatid. Ang temple na tinutukoy sa bagong tipan ay walang iba kundi ikaw at ako. Na hindi ang temple ng tao, kundi temple ng Holy Spirit. Hindi temple ng tao, kundi temple ng Holy Spirit. Na ang Holy Spirit na nanahan sa'yo at ibinibigay sa'yo ang atas, inaatasan ka niya, at ang panawagan niya sa'yo is to preach the gospel, being a testimony to the nations of the world. Kasi ang meaning po niyan, na temple na yan, ang meaning po niya ng house na yan is no other than you and me. As 1 Corinthians chapter 3, verse 9, he is talking about you and me as the house and the field of His kingdom. We are God's building, as the Lord said, through Apostle Paul. We are His building. And the Holy Spirit wants to dwell in your life. To finish the work that He put in our life. Gawin yung trabaho. Kaya nga mga kapatid, hindi lang ito pasimba-simba, pa church-church, uupo-upo sa simbahan, kundi gusto kong makita mo, it is all about building lives. And that lives, bawat isa, life of individual is a very precious thing, very precious
workmanship of the Lord for His glory. Woo, hallelujah. Is a very special workmanship. Isang klaseng obra maestra na nilalang sa kawangis niya, nilalang na ka-espiritu niya, nilalang na ayon sa kanyang mga alayunin, ayon sa kanyang purpose, to do what is pleasing to Him. Kaya hindi lang po ito sa apat na corner ng sarili mo na mag-ayos ka lang, magtrabaho, mabait ka lang. Hindi ka maliligtas sa kabaitan mo. Kaya ka maliligtas dahil naporma ang wangis ni Kristo Jesus sa buhay mo. Iyan ang totoo dyan. Maililigtas ka ba sa kabaitan mo? Ang dami na ngayong mabait. Saksaka naman ang sinungaling. Double standard naman ang buhay. Oh, mabait ang anak ko. Mabait ang anak ko. Ay, anong mabait mo? Di naman garantiya ang kabaitan. Kaya talking about ito, kaligtasan sa buhay mo, na ang kanyang kakayanan nilagay sa iyo at para ikaw makapag-participate of what God is building in our midst. Kaya inilagay ang setman sa buhay mo. Inilagay ang tao sa buhay mo upang turuan ka, upang dumating ka sa kapahayagan. Mamulat ka, pursigihin ka, bakbakin ka, banatin ka, talagang pigain ka, hallelujah, batakin ka para sa pagbatak mo na yan, pagbatak ng taong pinapayagan mo magsalita, para isang araw kagiliw-giliw ka, kagamit-gamit ka, wow, nakakapagpapatuwa ka sa mga bansa-bansa. At higit sa lahat, makapagpapatuwa ka sa puso ng Diyos na may likha sa iyo. At sabihin ko sa iyo, walang naglingkod sa Diyos na di pinagpala ng Diyos. Walang naglingkod sa Diyos na iniwanan niya, na pinabayaan niya, liban lang ikaw mang-iwan. Liban lang na ikaw mang-iwan, walang magagawa ang Diyos sa iyo dyan. Liban lang kung ikaw pabaya, walang magagawa ang Diyos sa iyo dyan. Lagi mo sinasabing bahala ang Diyos, tingnan mo, tumatanda ka na lang, wala tuloy na nangyari. Kasi ang totoo dyan, hindi yan salitang bahala. You need to step on it. You need to step on it. This is for you the time to see the 3 areas of your life. Ito po yung life with submission. Ito po yung life with humility. Ito po yung time na makita mo ang tatlong parte na kailangan mong mataglay. Yung life with humility or submission. Kaya sinasabi niya mga kapatid, in humility, receive the word implanted sa James chapter 1:21. Receive the word implanted in humility. At ang alam mo kung nung kasunod na salita, which will be able to save your soul. Kung ating iparaphrase yung salitang which will be able to save your soul, ito po yung breaking your will without crushing your spirit. Ito po yung ma-break ang iyong will. At masabi mo, Lord, not my will be done, but your will be done. Ito yung salitang which will be able to save your soul. Di naman ma-question anak ka na ng Diyos eh. Wala pong question dyan na anak ka na ng Diyos. Kasi nang tinanggap mo ang Panginoong Hesus, right away, nilagay sa buhay mo ang dimension na ikaw ay maging anak ng Diyos at wala ka na sa ilalim ng kahatulan. Yan ang totoo dyan. Wala ka na sa ilalim ng kahatulan, pero mga kapatid, doon sa mga gawa, may kasunod. Yung mga gawa, tayo ay kanyang i-judge. Kasi nagtutuko yon tungkol sa iyong soul area, hindi sa spirit area.
Ang soul area mo, paano ginagampanan ang dapat gampanan na inilagay sa iyong balikat na inata sa iyo. Na it takes enough humility. It takes a lot of humility to allow it in your life. Ano tong humility na to? Kasi sabi doon, receive the word implanted. Receive the word implanted. Kasi gusto kong makita mo na ang word, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napakalawak ang magagawa niyan sa buhay mo. Ang salita ng Diyos ay napakataas na magagawa niyan sa buhay mo. Ang salita ng Diyos ay magugulat ka kapag naintindihan mo na ang salita ng Diyos ay mayroon pong malaking papel sa buhay mo. Ang salita ng Diyos ay apoy yan. Ang salita ng Diyos ay pangpokpok yan, hammer. Sa Jeremiah 23:29, yan ay silbing pangpokpok at isayang apoy. Ang salita ng Diyos ay tubig yan na maglilinis sa iyo by the washing of the water. Kaya nga, you are cleansed by the word of God. Nung tinanggap mo si Jesus, you are cleansed by the blood of God, by the blood of Jesus. But now, God wants you to be cleansed by His word. Ano tong cleansing by His word? Ito po yon, pipinuhin ang ugali mo hanggang maging ugaling langit yan, na kaisa ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, hindi problema ang anointing ngayon. Ang problema, yung karakter ng taong anointed. Tingnan nyo. O yan, wala kasing kinalaman ang anointing sa karakter. Kaya may mga anointed na ang karakter, ang problema di mo malamon. Kaya binabanggit doon sa James chapter 1:21, in humility receive the word. Kasi ang word, mga kapatid, talagang pupukpukin ka niyan hanggang mapino ka. Na walang taong pupukpok sa'yo. Gaya lalo ngayon, di kita kilala. Di ko alam kung napupukpukan itong word na to. Napupukpukan ka. Sinong sisisihin mo ngayon? O nakikipag-wrestling ka sa akin ngayon na nakikinig ka. O sinong pipino sa'yo sa iyong mga ginagawa na wala ka namang pinapayagang magsalita sa buhay mo? Nagkataong nakarinig ka ng DLS. Nagkataong nakarinig ka nito. Mangangatwiran ka pa rin ba? Magra-rationalize ka pa rin ba na pinipersonal ka na hindi naman kita kilala? Ibig sabihin, dahil di kita kilala at parang nabebengga ang ego mo neto, mga kapatid, ito yung palatandaan na may binabakbak ang Diyos sa buhay mo. May binabakbak ang Diyos sa buhay mo. Kaya minsan, sabi nga Pastor, ba't di ka nag-opening prayer? Bakit ang Diyos ba nakadepende sa opening? Bakit di ka rin nagko-closing prayer? Bakit ang Diyos ba nakadepende sa closing and opening? Tingnan mo, napaka-prayerful mo, walang nabago sa buhay mo, pero hindi ko sinasabing huwag ka nang mag-pray. Kasi ang kailangan ngayon, kailangan talaga word. In the beginning was the word. In the beginning, God. Napaka-prayerful mo. Ang wala at kapos ay yung wisdom ng salita ng Diyos kung paanong mag-pray. Thank you, Lord. Hallelujah. I pray, Lord, in the name of Jesus. Maunawaan namin ang pangarap mo. Maunawaan namin ang gusto mong itayo sa aming kalagitnaan. Kaya nga po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay binhi po yan. Ang salita ng Diyos dahil binhi yan, yan ay seed of life at ang ginagawa ng diablo sa Mark chapter 4 verse 15, gusto niyang nakawin ang seed sa buhay mo. Gusto niyang alisin ang seed sa buhay mo. Yan naman talaga ang gusto niyang alisin, yung word sa buhay mo. Sa Mark chapter 4 verse 15.
Kasi gusto niyang maging religious ka, gusto niya na magiging makadiyos ka lang na wala kang word. Gusto niyang palasimba ka lang na wala kang word. Paano mo sinasamba ang Panginoon kung wala kang word? Personally, paano mo rin nasunod ang Diyos kung wala kang word? Alam niyo po, kung wala kang word, sigurado ang nasusunod mo, si daw-daw, si sabi-sabi, si palapalagay, si kuro-kuro. O, yan. Kapag nagsama yan, at lalo na pag dinagdagan ng oo nga. Ano yung oo nga? Ay yung baka. Baka naman. Oo nga. Iyan yung problema natin. Kaya pag di tayo bumalik sa word, nako, yan ang dadali sa buhay mo. Yan ang ginagawa ng diablo. Alisin ka sa word. Kaya dito mga kapatid, in humility, receive the word. In humility, receive the word which will be able to save your soul. Ano yung word na will be able? Anong ibig sabihin yan? Past tense o present tense? Past tense o gagawin pa lang future tense? Future pa lang eh. Gagawin pa lang, ibig sabihin, mayroon kayong dapat idagdag. May dapat idagdag sa ating sarili. Yun yung word of God. Hindi lang tayo magsisimba, kundi idagdag ang word of God. Bumalik sa salita ng Diyos. Bumalik ng purong-puro sa salita ng Diyos. At angkinin natin ang salita ng Diyos at ating itrato ang salita ng Diyos as final say. Itratuhin ang salita ng Diyos as highest authority. Kasi ang salita ng Diyos, pag tinanggap mo ito in humility, it will be able to save your soul. Paanong ililigtas ka sa soul area mo? Ang iyong ugali. Ang iyong pamamaraan. Kasi hindi naman problema ang will of God dito eh. Ang problema mo yung ways of God. Yung ways. Kasi nakakabit yan doon sa will. At yung will, yun yung pinaka-precept. Yun yung pinaka-instruction. Yun yung will. Kaso lang, hindi mo pinakinggan yung pattern. Paano? Yun yung pattern. Pero kung paanong gawin, yun yung kailangan nating maintindihan. Kaya sinasabi ni David, know the God of your father. Know the God of your father. Ito po yung ang word. Ang word ay mirror. Ang word ay mirror. Ang word ay salamin. James 1:23 na ang word na yan ang magbibigay sa iyo ng mata kung paanong i-filter, paanong tingnan ano ang mas pulido sa harapan ng Diyos. Yan po ang sasala. What is right in the eyes of God? Ang word of God, yan ang sasala. What is right in the eyes of God? Yan po ang word. Kaya doon mo maunawaan that yung in humility, receive the word of God. James 1:21. Kaya nga, the word humility is rating yourself insignificant. I-rate mo ang sarili mong insignificant kasi mayroon kang kinikilalang mas importante na walang iba kundi ang Diyos. Alam mo kung bakit marami matampuhin ngayon? Sobrang tingin sa sarili ay napaka-importante nila. Kaya sila'y nagpapa-importante. Nasaan na ang totoong genuine na humility? Tingin mo, inaalis ka sa takilya, inaalis ka sa papel, inaalisan ka ng papel. Hindi ka inaalisan ng papel, inilulugar ka lang. Kaso lang, sobrang tingin mo, napakataas ang importansya mo. Sobrang tingin mo, pero di mo nakikita, di mo naman na nasi-serve ang purpose. Di mo naman na nagagawa.
Pero gustong-gusto mo ng titulo na yan. Gustong-gusto mo ng sitwasyon na yan. Gustong-gusto mo ng honor. Pero hindi naman kaunor-unor. Wala namang kaunor-unor. Ang taas naman ng hangin. Alam mo, yung mga ganyang tao, kailangan na rin ng karayom. Pag puno ng hangin ang balon, pag puno ng hangin ang lobo, isang karayom lang yan para sumingaw ang hangin. Kaya nga in humility, receive the word. Philippians chapter 2, verse 2 to the following. Huwag ariin na ang sarili niya importante kaysa iba. Huwag ariin na ang sarili niya ay mas mabuti kaysa iba. Bagkus, sabi ni Jesus, imitate Him. Have this attitude which is also in Christ Jesus sa Philippians chapter 2 verse 5. Meron tayong modelo paano mag-behave as a son. Galatians chapter 4 verse 6, binigay niya sa atin ang spirit of a son kung paano tayong mag-behave. Paano tayong mag-behave? Binigay sa atin ng spirit. Ito po yung dimension na kung saan gustong ipaunawa ni David kay Solomon, na as Solomon, sinabi niya sa assembly, my son is young and inexperienced and the work is too great. Alam mo kung bakit too great? Kasi hindi tayo sanay sa kalooban ng Diyos. Pinalaki tayo, inorient tayo sa religion, hindi tayo inorient sa relasyon kay Kristo Jesus. Hubog tayo sa ritual, pero hindi tayo hinubog sa spiritual. Opo, tayo, luhod, hinubog tayo. Pero hindi po tayo hinubog ng makipagrelasyon kay Kristo Jesus mismo kung ano talaga ang nakapaloob, ano ang meaning ng salvation, kung by works ba o by gifts. O gawin mo to para maliligtas ka. Gawin mo to para maligtas ka. Kung mayroon kang word of God, doon mo maintindihan na ang kaligtasan ay hindi magmumula sa ginagawa mo. Ang kaligtasan ay nagmumula, natatanggap mo dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa buhay mo. At ang paglilinis ng Diyos ay nagsisimula doon sa dugo ng binuhos ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ay hindi po sa seremonya ng tao. Hindi ka nalilinis sa seremonya ng tao. Hindi ka rin nalilinis sa programa ng simbahan. Nalilinis ka dahil sa dugo ni Kristo Jesus. Wala pong program na pwedeng i-substitute sa kakayanan na magagawa ng buhay ni Kristo Jesus. Wala ho. Huwag po nating i-celebrate ang past glories. Ang mga past na nangyari. Hindi po yan ang trabaho ng Diyos sa atin. Hindi yan ang pinapagawa. Ang pinapagawa ngayon ay tanggapin natin na mabuo sa buhay natin ang tatlong bagay: humility, maging katulad ni Kristo Jesus. Yan po ang gusto niyang ipagawa sa atin ngayon. Ang maporma, ang wangis ni Kristo Jesus sa buhay natin at maging solid tayo na representative to represent God at makikita yung buhay na ebanghelyo na di nakatatak sa tableta ng bato, kundi nakatatak sa puso ng tao na makikita at mababasa ng lahat. Yan po ang 2 Corinthians 3 verse 2 and 3. Na nababasa ng lahat, nakikita ng lahat. Yan po ang ating pong representasyon sa Diyos. Na yan, ikaw ang nagiging living proof of your theology. Ikaw ang nagiging living proof ng gospel. Ikaw yung isang tao na dinadaig mo ng mabuti ang gawaing masama. Hindi mo ginagantihan ng masama ang gawaing masama. Ikaw yung tao na puno ng goodness, sinusundan ng goodness and mercy. Surely goodness and mercy will follow all the days of your life. At yung goodness na yan sa iyo leads sinners to repentance.
Grabe ano? Dahil sa goodness ng Diyos sa buhay mo, lead sinners to repentance. Hindi itong pasimba-simba, ang tindi namang magmura, pasimba-simba, ay talaga naman ang galing sa kapitbahay, di naman magaling sa totoong kabahay. Sana hindi ikaw to. Tingnan niyo po, kung pagdating sa gawain ng Panginoon, parang ayaw mabasag ang pinggan. Pero pagdating pala sa sariling bahay, Diyos ko, di pala malamon ang ugali. Alam mo po, nawala yung humility, na essence ng humility na gustong gawin ng Panginoon. Na pangalawa, yung obedience na yan. Na kung paano binigyan tayo ng halimbawa si Kristo sa Philippians 2, verse 5 hanggang 10. Kung paano tayong binigyan ng halimbawa ng Panginoon na dapat nating tularan yung which attitude na kung saan attitude ni Kristo Jesus na ating pong malakaran sa buhay na ito yung sinasabing the work is too great. Because the temple is not for men, but the temple is for the Lord. Yan ang work is too great. Ang kasunod, yung obedience. Ano ang meaning ng obedience? Is what you don't want to do. And you need to do. No option but obey. Lord, sabi ng Matthew 26:39, na Lord, kung maaari, alisin mo ang sarong ito. Alisin mo ang sarong ito. Kung pwede lang, Lord. Kung pwede, Ama, alisin mo ang sarong ito. Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. Wala siyang option. But obey. John 10:18, sabi doon na hindi niya ginawa ito dahil pinilit siya o sinabihan siya, kundi out of his own initiative, isinuko niya ang kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, with all initiative, walang nag-utos sa kanya nun, wala ring nagpilit sa kanya. Yung salitang, not my will, but your will be done. Kung maaari, alisin mo ang sarong ito. Pero ang sabi niya, not my will, wala siyang opsyong mamili. Ang obedience, kapatid, ay ganyan. Kasi kaya walang option, kasi pipiliin mo ang mas mataas, pipiliin mo ang mas mahalaga, kaya the work is too great. Because the temple is not for men, but for the glory of the Lord our God. And that temple and house is you and me. Not made out of hands. Hindi nilalang dahil sa gawa ng tao. Hindi nilalang sa gawa ng kamay ng tao. At walang iba kundi ikaw. Bakit mo tatawagan ang mga namatay na? Andyan ang nanay mo na laging nagsasalitang ipanalangin ka. Huwag mong tawagan ang namatay na. Patay na yon. Nakaharap na sila ngayon sa Diyos. Di natin pa alam kung sila ang nakakaalam ngayon kung nasaan sila. Iyang nanay mo na nagtsatsaga sa'yo. Yang nanay mo na nananalangin sa'yo. Yan yung nanay mo na sa harapan mo. Yan yung nanay mo na nagtsaga. Bakit mo tinatawag ang mga namatay na? Grabing religiosity yan. Mga kapatid, andyan ang pastor na buhay na buhay. Andyan ang kapwa manggagawa, buhay na buhay. Nasabihan mong ipanalangin mo kami. Mga kapatid, kaya nga the prayer of the righteous availeth much. Sinong mga righteous ito? Mga tumanggap kay Kristo Jesus. Mga nanalig kay Kristo Jesus. Mga nanampalataya sa salita ng Diyos. At ang mga panalangin nila ay nagpapalaya sa mga gawa ng kadiliman. At iyang nasa tabi mo lang, nananalangin sa Diyos, tapat na nananalangin sa Diyos para sa iyo, na ang sabi nila, without ceasing, pinagpipray kita. Wow, andyan po yan. Obedience po yan. Hallelujah. Kaya dito makikita nyo po,
Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul sa mga salita niya, this grace has been given to me for you. Itong grasya na to, binigay sa akin ng Diyos para kanino? Hindi para sa kanyang sarili. Para sa iyo. Yang pastor na yan na nakapaligid sa iyo. Yang obedience niya ang nagsasalita. Bakit siya naglilingkod? Sapagkat, why? Dahil obedience niya sa Diyos yan at ang grasyang nilagay sa kanya, binigay sa kanya para sa iyo. Kaya pinagpala ka upang maging pagpapala sa mga bansa-bansa. And the last one, mga kapatid, faithfulness. Ang katapatan mo sa Panginoon. Katapatan, yan yung pagiging tapat sa sarili. Ito, matindi dyan eh. Hanggat kaya mo pang lukuhin ang sarili mo, dinadaya mo ang sarili mo, madali ring lukuhin mo rin ang iba. Kasi sarili mo lang, gusto mo na, kaya mong dayain eh. Alam mo ba, hanggang kailan mo lulukuhin ang sarili mo, pag nananalamin kang, makikita mo naman talaga ang totoong ikaw eh. Kaya nga kapatid, ang faithfulness, yung totoo ka sa sarili mo. Kasi kung kaya mo maging totoong-totoo sa sarili mo, posible rin maging totoong-totoo ka sa Diyos. Kasi ang pagiging tapat, pagiging totoo, iyan po ay attitude ng puso. Yan po ay ugali ng puso. Hindi yung meron ka o wala. Kasi ang totoo, mameron o wala, ang grasya ng Diyos. Totoo ka, kahit wala yon, totoo ka talaga. Alam mo na totoo ka. Amen po ba doon? Kaya, the moment you have that grace, that is the very moment you can see what God sees. But if you remain committed to your opinion, that is the meaning of pride. If you keep on rationalizing, kahit Diyos kapatid, di ka matutulungan. Kaya sabi ng Proverbs 24 verse 10, if you fail under pressure, your strength is too small. Kaya nga, mga kapatid, sinusubok ng Diyos ang mga nagsasabing sila'y matatag. Kaya napakahalaga, the work is too great. For the temple is not for men, but for the Lord God. Kaya nga ikaw yung temple na yun. Walang ibang templong sinasabi niya sa ating panahon. Hindi po yung temple na gawa ng kamay ng tao. Gawa ng bato. Hindi po yung tinapay na gawa ng tao. Hindi po yan kasi siya ang tinatawag na buhay na salita at pagkain ng buhay. Yan ang last na meaning ng word. The word of God is the bread of life. Kaya sabi niya sa Ezekiel chapter 3, verse 3. Ezekiel chapter 3, verse 1 to 3. Kainin nyo ang salita ng Diyos. Digest it. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng buhay. Alam mo, kapag ikaw ay pagod sa katawan, magpahinga ka lang. Lalakas ka kaagad sa katawan. Ang tanong ko, kung ang kaluluwa mo ay pagod, dahil pagod sa kakabitbit ng kapakunwarian, kasalanan, ang daming kasalanang nililihim, ang daming kasalanang tinatago, ang daming kasalanang pasan-pasan sa buhay. Kapag ang kaluluwa na pagod, anong pahinga sa kama ang pwedeng makatanggal niya? Kapatid, ang tanging makatatanggal at makaaalis ng pagod na kaluluwa ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang salita ng Diyos na maglilinis sa iyo. Salita ng Diyos ang kasiguruhan ng iyong katiyak. Amen. Hallelujah. Thank you,
Ang salita ng Diyos ang kasiguruhan para malaman mo ano ang pamamaraan ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah.